purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaysa ng buong simbahan, gunitain po natin si Santa Monica sa misang ito. Hilingin natin ang kanyang panalangin at matutunawa tayo sa kanyang halimbawa. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Ipanalangin natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang mga kasama nating nagsisimba, ang mga may pamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimias na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, loobin mo ang aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng poong magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamatan magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang dakilain niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabing, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ay siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. To'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Alam po ninyo habang pinagninilayan ko ang ating mga pagbasa, lalo na ang ating mabuting balita, and then na-realize ko, inaalala pa natin ngayon sa Santa Monica, bigla ko naisip yung sinabi minsan ni Mother Teresa, Saint Mother Teresa. Sabi niya, we are not called to be successful, but to be faithful. Who's calling us ba? Di ba't ang Diyos? So hindi daw tayo tinatawag ng Diyos na maging matagumpay, kundi ang maging tapat. Ang pagiging matagumpay kasi sa lengguwahe, sa standard ng mundo ay yung maging mayaman ka, maging makapangyarihan ka, maging sikat ka,
or at least makapagtapos ka ng pag-aaral. Mas maganda kung may mga medals pa, yung manalo ka sa mga paligsahan, yung kilanlin ka, yung mabili mo yung gusto mo, marating mo ang maraming mga magagandang lugar. Yun ang gusto ng maraming tao, di ba? Yan ang hinahangad ng maraming tao. Kaya nga yan po ang tawag ng mundo. Hindi ni Kristo. Ang tawag ni Kristo sa atin is calling us to be faithful. Maliwanag yan. Sasabihin daw ng Panginoon sa atin pagdating ng panahon kung tayo mapupunta ng kalangitan. Di ba ang sasabihin niya? Well done, good and faithful servant. Hindi naman niya sasabihin, well done, successful servant. Hindi eh. In connection with this, ito rin ang sinasabi sa ating gospel reading. Sino daw yung tapat at matalinong alipin? Yung mapalad na alipin? Not necessarily yung may mataas na posisyon, yung may pinakamaraming nagagawa, o yung pinakamagaling, pinakamatalino. No. Kundi yung tapat na gumagawa ng kanyang tungkulin. O di ba? Ganyan si Santa Monica. Bakit natin siya pinaparangalan ngayon? Sige nga. Dahil ba sa kanyang kayamanan, kung meron man dati, kapangyarihan, kung meron man dati, kasikatan, certainly hindi dati. Pinaparangalan ba natin siya at least dahil sa may mga libro siyang sinulat katulad ng anak niya? O dahil may hinawakan siyang posisyon sa simbahan? Ganun ba? Hindi. Pinararangalan natin siya dahil sa kanyang katapatan. Naging tapat siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat niya na ina at maging asawa at manugang. Buong puso niya sila at buong katapatan niya sila for the longest time na pinaglingkuran, pinaglinis, siya naglaba para sa kanila, nagtiis siya para sa kanila, nagpatawad siya, nagmahal siya sa kabila ng pagiging pasaway nila, ng anak niya, ng biyanan niya, at ng asawa niya. Malakas ang kutob ko, at certain point in her life, may nag-isip o may nagsabing, kawawang babae ito, napakabait pa naman. Walang narating, napako na ang kanyang buhay sa pagtitiis niya sa anak niya, sa asawa niya, sa biyanan niya. Kung ako sa kanya, iiwan ko na lang sila. Because in the eyes of the world then, was probably, Monica wasn't just unsuccessful, she was also wasted in their eyes. But in the eyes of God, she's blessed because she's faithful. Sino po ba ang gusto nating matuwa sa atin? Ang mundo? Ang tao? O ang Diyos? Hindi ko naman po sinasabi na hindi natin hangarin at lalong hindi natin ikatuwa ang mga achievements. Yung makapagtapos ng pag-aaral, yung maging magaling, yung maging matalino, yung itanghal na panalo, yung parangalan, kung saan-saan. Maganda yung mga tagumpay na yan. Pero sana, ito'y bunga pa rin ng ating katapatan. Kung isipin po natin, napaka-successful ni Santa Monica. Kung titingnan po natin sa punto na hindi lang siya naging santo. Dahil sa kanya, na ginamit ng Diyos na pagbago niya, si San Agustin. Si Agustin, na hindi lang nagbago, kundi naging obispo at then naging santo. Ganon din, napagbago ng Diyos sa pamamagitan niya ang kanyang asawa. At yun nga po ay dahil sa katapatan niya. Sa matagal na panahon at araw-araw na pagdarasal niya, pagkapit niya sa Diyos, paniniwala niyang may pag-asa pa, pagtitiis, pag-iyak niya para sa mga minamahal niya. Tapat siya. At yun ang naging sikreto ng tagumpay niya. Tapat siya sa kaniyang tungkulin kahit na maliliit lamang sa mata ng mundo ang kanyang tungkulin. Pero sabi nga ni Mother Teresa, doing ordinary things with extraordinary love. Yun ang ginawa ni Santa Monica. Kaya po, hindi masamang maging matagumpay. Provided na again, ito pa rin ay dahil sa ating katapatan. Katapatan natin hindi sa pagtawag ng mundo, sa gusto ng mga tao, kundi sa pagtawag ng Diyos na maging mabuti tayo. Pag sinabing maging mabuti tayo, gumawa tayo ng mabuti at yung mabuti na natin ginagawa at gagawin ay gawin pa nating mabuti. We do it well, nga. Hindi yung basta magawa lang. And we do it faithfully kahit sa matagalang panahon at hindi yung sa simula o sa kalagitnaan lang. Indeed, mahirap po yan, pero magagawa po natin yan sa tulong ng Diyos. At yun po ang sikretong ibinibigay sa atin ngayon ni Santa Monica na makikita po natin sa ating unang pagbasa.
Sapagkat ang sabi po dito, tapat ang Diyos na tumatawag sa atin. Isipin po ninyo, makapagtitiis ba, magiging tapat pa sa mahabang panahon si Santa Monica kung hindi siya naniniwala na tapat ang Diyos sa kanya? And actually, yun din naman ang siyang naging dahilan para patuloy siyang umasa dahil ang Diyos ay talagang naging tapat sa kanya. Sinustain siya ng Diyos. Nakakapit man siya sa Diyos, mas kapit na kapit ang Diyos sa kanya. Kaya nakaya na eh. Ito po ang dahilan kung bakit wag po nating isipin na ang hindi natin pagsuko, hindi natin pag-give up sa mga matitinding problema o patong-patong na mga suliranin ay dahil lamang sa kakayanan natin. No, hindi po ito entirely dahil lamang sa atin. Ito ay dahil sinusustain tayo ng Diyos na tapat sa atin. Di ba't sabi niya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, lalo na syempre sa oras na ating matinding pangangailangan. It's just that tumutugon tayo. Kaya ito'y gumagana sa ating buhay. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil tumutugon tayo ng positibo sa inspirasyon, sa sustenance sa atin ng Diyos na hindi tayo mawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, yung mga nawawalan ng pag-asa, hindi ibig sabihin walang grasya ang Diyos sa kanila. Pinili lamang nilang mawalan ng pag-asa kesa sa umasa. Sana tulad ni Santa Monica, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi lagi namang nagbibigay ang Diyos ng grasya upang tayo patuloy na umasa. Nang sa gayon, either ma-solve natin yung problema sa tulong niya o mapagtiisan natin kahit sa mahabang panahon ang problema sa tulong pa rin ng Panginoon natin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam niya ang pinagdaraan kung ako'y Kung magtatapat. ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon. Tulungan mo akong maging tapat sa kalooban mo. Tulungan mo akong maunawaan na ang pinakamahalaga sa iyo ay gawin ko ang katungkulan ko sa pamilya ko, saan mo man ako nilalagay, sino man ang mga nakakasama ko. Tulungan mo akong maunawaan na sa mga simple na paggawa ko ng kabutihan pero nang may katapatan, nang may consistency, ay yun talaga ang kalugod-lugod sa iyo. Yun talaga ang pinakamakabubuti. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya ay Hindi kanya muling iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan sa mo yan. atin. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus,
Hindi ibig sabihin hindi ka kinikilala ng mundo. Hindi ibig sabihin na wala sa iyo yung mga bagay na meron ng mundo. If failure ka na, wala ka nang nararating. Ang mahalaga, ginagawa natin ang tungkulin natin. Ang Diyos ay nalulugod sa atin. At sa katapatan natin, mas malayo ang ating mararating. Heaven. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong. mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana ngayong sa Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang time team naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagkapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanim na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa nilayo na aming papanitanis sa aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal at tulad ni Santa Monica na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at kanihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siya'y atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak.
Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikisa at sa patuloy niyo pong pagtulong sa ating simbahan na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you. Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret.